Sinimula na ang talakayin ng Senado kahapon ng pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Isang resolusyon naman ang inihain ni Senador Robin Padilla para solusyonan ang debate ng mga mambabatas sa pagboto kaugnay dito. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Naghain na ng resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na naglalayong tugunan ng matagal ng pinagdedebatihan ng mga mambabatas sa paraan ng pagboto kung aamyendahan ng saligang batas. Solusyon ni Padilla, isang panibagong Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ng Section 1 ng Article 17 para magbotohan ng magkahiwalay ang Senado at Kamara kapag aamyendahan ang konstitusyon. Upang matuldukan na po talaga ang kalituhang dulot ng probisyon na ito. Sa pamamagitan po yan, Ginoong Pangulo, na isang resolusyon na aking inihain. Kahapon sinimulan ng talakayin ng Senado ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Dumalo ang mga legal luminaries at may napansin si retired Supreme Court Justice Vicente Mendoza. In my view, they require Congress as a constituent assembly either to propose amendments to the Constitution, not Congress as a legislative body, or to call a constitutional convention. Gayunman, ayon kay Mendoza, pagdating naman sa botohan, Except that when it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. ayon kay dating Finance Secretary Gary Teves, ang pagtanggal sa restrictive economic provisions ay mas makakahikayat ng mga foreign investors. Bagamat may mga liberalization laws na raw sa nakalipas na administrasyon, pero tila hindi pa ito sapat. The Philippines still lags behind its ASEAN peers in foreign direct investment. Data as of 2022 indicate that Indonesia, Vietnam, Malaysia, and Thailand have surpassed the Philippines in attracting foreign direct investments. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.